mo lahat ng klaseng sakit, lahat ng klaseng pain, layo ng pamilya mo, pagod, no? Yung tipong may nabasa ko po, a lot of people being overworked but underpaid. Can you imagine that? Whatever, anumang pinagagawa mo sa buhay, anumang pinagpapaguran mo sa buhay, hanggang basic needs na or kulang pa nga, no, sa basic needs. Yung sinasabi na overwork but underpaid. Now, tiniis natin lahat-lahat ng yun. Marami pa po na mga untold stories, lalo na for those people na lumayo sa pamilya nila para sa pamilya nila. Lalo na po yung ating OFWs. Sila makapagsabi lahat-lahat ng kanilang sacrifices for years. Para kanino lahat-lahat yun? For the family. For the family. Pero for 10, 15, 20 years, for OFWs here, can you type the number of years na nandyan ka sa abroad? Sige nga. No, number of years. No need kung saan bansa ka. Type the number of years. Can you imagine? Oh my God, 25 years. 2 years. 12 years. Or ganito na lang, para in general, ilan ka? Ilang taon ka na ngayon kumakayod, tumatrabaho dyan, alang-alang for your family, but still, most of your dreams, no? Most of your dreams ay hindi pa rin natutupad. May 27 years, may 22 years, merong 9 years, merong 4 years, merong 10 years, merong 20 years. Can you imagine? You know your pain. You know your sacrifices. Your family knows your sacrifices. Your family knows your pain. Come on. Question. Kaya mo pa ba for the next 10 years? Kakayanin mo pa for the next 20 years? Working for somebody's dream. Working for the dreams of your boss, not the dreams of your family. Kapatid, kaya ko to sinasabi. Kasi if you know your deepest compelling reason, kaya mo to ginagawa, itong libro, alam mo, grabe po, you are unstoppable. Walang alibis, excuses, or whatever. Know your reason, kaya ka nandito. Buhay mo, pamilya mo, pangarap ng pamilya mo, pangarap mo, pinag-usapan natin. Hindi po buhay ng iba. Ikaw. Yes, pwedeng mag-quit yung mga downlines mo. Ang importante, andyan ka. Because you have your own dreams for your family. Kaya ang message ko sa inyo, hanapin nyo po yung pinakamalalim na dahilan bakit mo to ginagawa. Diba? Sumugal ka nga dyan sa yung ginagawa ngayon. For how much? 20, 30, 50,000 per month? Or even 100,000 per month? Samantala, Live Good offers you, alam mo, tumayo balahibo ko dun sa video ni Sir Ben Glensky. In 2 to 3 years from now, sabihin natin 5 years from now, if you are a diamond, ang pinakamaliit na diamond profit sharing will be $10,000 per month. Diamond profit sharing pa lang, kapatid. Magkano yan? Diamond profit sharing pa lang, $10,000 a month.
He knows where are we going 3, 4, 5 years from now. Kaya nakakatayo ng balahibo eh. Tapos buwan pa lang, ayaw ka na. Di ka nga umayaw sa 5, 10, to 15, 12 years na pinagagawa mo ngayon. Know your deepest why. Kapatid, pamilya mo. Pamilya. Sa bawat pagpupuyat mo dito, sa bawat pag-i-invite mo dito, sa bawat pag-present mo dito, sa bawat rejection na mararanasan mo, bear this in mind. Lahat yan is dedicated for your family. Mamaya, lalaliman pa natin yan. Okay? You, no? Sa dream board mo, yung mga pinaglalagay mo sa dream board, di ba may nakalagay ka dyan sa iyong kwarto, nakakartulina or naka-corkboard, lahat ng mga dreams na gusto mong ma-achieve, lagay mo dyan. Top 5 or top 10 reasons bakit mo ginagawa itong libro na to. Yan. Gumawa ka ng mga malalim na kadahilanan bakit mo ito ginagawa for your family. Lista mo. At araw-araw, basahin mo yan, tingnan mo yan. Yung top 5 or 10 reasons na yan. Together with the pictures sa mga dreams mo nakalagay mo dyan sa libro. Why? Kasi sa pamamagitan yan, maniwala ka sa akin, every day, by visualizing it, there's the power of visualization. You will be reminded every day na kahit ma-reject ka, in your mind, it's for the family. Kahit mapagod ka, in your mind, it's your family. Kahit mapuyak ka, in your mind, yung buhay ng pamilya mo 3 to 5 years from now. Diba? Okay. Next, ayon sa mga pag-aaral ng mga taong successful sa buong mundo. Now, there are people talaga na nag-specialize who studies on people who are successful sa mundong ito, irregardless kung anong hanap buhay nila, irregardless kung anong kumpanya, negosyo, industriya di belong. Now, there are common denominators sa mga taong successful. Meaning, either you are into a big-time business, either you are into having a great products in the world, or you are with this company having this great product, or you are in this industry. Lahat ng taong successful sa buong mundo, name it, they have this common denominator. And the number one common denominator ng mga taong successful sa mundo is this one. Ito po. Attitude. Pag-uugali. Now, ito po. Magkabakbakan. Last Wednesday, 2 oras akong bumabad dito. 2 oras akong bumabad dito. Ngayon po, gagawin kong 3 oras. Dito pa lang sa attitude. Now, diretsuhan tayo, no? Diretsuhan tayo. No? Sabi pa nga, whatever is the situation of your life right now, anumang sitwasyon ng buhay mo, saan ka man nakatira, anumang kinakain mo at ang pamilya mo, anumang sacrifices yung hinaharap mo ngayon, anumang brand ng damit sinusuot mo, that doesn't matter. No, what's the color of your skin, that doesn't matter, kapatid. No? Yung sitwasyon ng buhay, kayang mabago yung sitwasyon at direksyon ng buhay mo. If you have this right attitude, if you can change your attitude by changing into the right attitude, you can change the
kahit mahiyain ka pa mag-invite, hindi ka marunong mag-invite, hindi ka marunong mag-present, those are skills. Those are knowledge which is to be learned. Walang problema yun. Walang problema ang iba-ibang klaseng mga skills. It can be learned 100% as soon as you have the attitude of ready to learn, being teachable, no? Being humble, na willing kang matuto kahit sino, irregardless of your status, irregardless of your education, irregardless of your experience, irregardless kung saan kang subdivision nakatira, irregardless of how many cars you drive. No wonder why sa mundong ito, ang mga taong successful ay lalong ina-attract ng maraming success sa buhay nila. Kasi sila na nga yung successful, sila na nga yung meron sa buhay, sila na nga yung maraming mga na-achieve na success sa buhay. No, success over success, achievements over achievements. Kaya huwag kang magtaka, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at payaman ng payaman ng payaman ng payaman ng payaman ng payaman. Yumayaman ng gusto because sila pa yung meron, sila pa yung successful, sila pa yung mga open-minded. Guys, in my almost 30 years sa industry, sa pag-iikot ko po sa buong mundo as a trainer, as a coach, as a successful network builder, I've been exposed to a lot of people from different walks of life. Lahat ng klase, mula sa walang-wala up to the multi-billionaires na mga tao. Alam mo, mapapawaw ka. Alam mo, sana kung mapapawaw sa mga taong multi-millionaires, billionaires sa mga buhay nila. Pero grabe mo, nakaka-touch. No? Why? Sobrang yaman na, pero very humble nila. Sobrang yaman nila, pero very willing to learn. Grabe po. Sabi ko, no wonder why itong mga taong nito, talagang opportunities over opportunities, success over success, achievements over achievements. Kasi sila yung mga tao that are willing to learn. Sila yung mga taong walang angas, walang yapang. Pero magugulat ka. Sino pa yung pretending to be? Ang dami dyan. Diba? Pretending to be mayaman. Pretending to be meron. Sila pa yung ubod ng yabang. Diba? Now, ito masaklap. Marami dyan. Sobrang dami. Walang-wala na nga sa buhay. Sila pa yung mga sarado, kandado ang utak. Pilosopo, not willing to learn, not willing to listen to successful people, not teachable. Ano? Grabe. Kaya, it's going to be unfair to those people. Hindi. Kumbaga, wag na natin, isatabi na lang natin si Lord. Kumbaga parang, si Lord cannot afford magbigay ng tagumpay at yaman sa mga ganong klaseng tao na wala pa nga achievement sa buhay pero nakakatakot bigyan ng tagumpay. So, diba? The universe
naka-shirt, naka-t-shirt. Pero kung nung malaman ko, ito yung mga negosyo at kumpanya, wow! Nakaka-inspire. Grabe po. So, anong pinupoint ko dito? Marami tayong mga kwento ng mga kwento, mga success stories ng mga tao na walang-wala sa buhay nila, namuhunan lang po sa tamang pag-uugali. Kaya I believe some of you here, marami kang alam na mga ganong klaseng, lalo na po sa industriya natin, no? Or kahit outside, kahit even other industries, na walang-wala, pero namuhunan doon sa tamang pag-uugali. Yun, dumadating yung tamang opportunity, tamang mga tao, kaya narating nila yung tagumpay. Maraming tagumpay, maraming achievements sa nagsimula on the right attitude. Uulitin ko po, 85%. Hindi po, no? Hindi po pagalingan. Hindi po pagalingan ng Reels. Hindi po pagalingan ng TikTok. Hindi po pagalingan ng content ng YouTube. Hindi po pagalingan, no, ng video editing. Hindi po pagalingan ng PowerPoint. Those are skills. Pero, ito, patuwiran ng pag-uugali. Even the simplest skills ay hindi mo kayang matutunan pag malungkot ugali. Kaya nga marami sa atin dito, wag na tayong lumayo. Ang dami sa atin dito, in our Live Good community, ang daming nagre-reklamo. Wala pa daw silang spillover, wala pa daw silang kita. Months na daw sila kakasubscribe, wala pa daw silang downlines. Imagine, nagagawa nilang magsipag na maghintay ng months kakahintay ng spillover. Hindi man lang nagsipag ng pag-recruit. Diba? O saan tayo sablay? Saan tayo sumablay dyan? Are you going to blame us na hindi ka marunong mag-recruit? Are you going to blame us na hindi ka marunong mag-present? Are you going to blame your uplines? Wala kang naimbita? Question. Did you ask yourself? It's the attitude of not learning. No, I like the words of Diamond Velma sa Ultau. Selective learning pala. Isang linya yung pinipilit mo lang iniintindi. Nakuha niyo point ko? It's not the PowerPoint, it's not the YouTube, but your attitude being applied. Kapatid, kahit 2 taon ka pang maghihintay, the same attitude, sasabihin ko sa'yo, meron at meron, sabihin natin, meron at merong darating, meron at merong kumpanyang mas mahigit pa sa libon. Ito igagaranti ko sa'yo. But the same attitude you are going to apply, I guarantee you the same result. Wala ka pa rin mapapala, kangkungan pa rin abutin mo. Kahit saan kang kumpanya pupunta, but the same pattern, baluktot na ugali apply mo. Kahit wala ka pa sa industriya ng network marketing. No wonder why yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, yung hirap na naranasan ng buhay,
ikaw nakakilala sa sarili mo. Kung sino ka talaga. God. Hindi ka kayang ilaga ng success. Tatamaan ka ng tagumpay. Pero emotional attitude, maniwala ka sa amin. Buong buhay mong hahabulin, hahanapin yung success na yan. At hindi mo mahanap-hanap. Hindi mo matatamaan yung tagumpay. Kahit saan ka pa pupunta, kahit anong kumpanya, kahit anong industriya, kahit anong hanap buhay papasukin mo. Again, if the same pattern of attitude, uulitin ko, keyword, pattern of attitude, reklamador ka, tamad ka, ang dami mong excuses, ang dami mong alibis, no? You blame this one, you blame this person, you blame this company, you blame the industry, you blame the government, you blame the Lord. Na-apply mo, nuggets training ni-apply, less than an hour, sabihin natin 2 hours, hindi mo nga magagawa. May pagyaman pa kaya? Pagtupad ng pangarap pa kaya? Pero kung tatanungin ka, gusto mong yumaman? Yes! Ang dami mo bang mga pangarap and skills? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Attitude is more important than education. Now, gaya ng paulit-ulit kong binabanggit, if education lang ang naging batayan para sa pagtatagumpay, pagyaman, pag-asenso, so therefore, maraming walang karapatang yumaman o masenso sa buhay. Kung education lang ang batayan, but grabe po ang universe. Si Lord napaka-fair po. Hindi po yan ang nagiging formula lang. Hindi po edukasyon lamang ang batayan, kundi attitude. No? Ang daming kwento ng tagumpay, mga tao na less educated, pero very successful sa buhay nila. Meron pa nga, no? Halos hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi nga halos nakatapos ng grade 1. Pero very successful sa buhay nila. Now, you know the story of Henry C. Diba? Sino bang mag-akala nitong Henry C. Sr. na to? Naglalako, nagtitinda lang ng sapatos sa bangketa. Yan, nakakaawa siya nung kabataan niya. Pinapalaya siya. Nung nagdi-display na siya ng sapatos sa harapan ng bangketa ng isang drugstore, pinapalaya siya. Pero grabe si Henry C. Sr. Ang laki ng inambag sa sambayan ng Pilipino. Ang daming pamilyang binuhay ni Henry C. Sino bang mag-akala nitong bata na to na nagtitinda ng sinulid at karayom sa palengke ng cargo market sa Cebu? Gokong John Gokong Sr. Napilitan tumigil sa pag-aaral sa hirap ng buhay mula nung namatay yung father niya. Ang mga kapatid niya, nagpuntahan sa China. Pero siya, he preferred to stay with his mother sa Cebu. Nagsimula magtinda ng sinulid at karayom sa palengke ng Cebu. But the rest is history. At yan yung Gokong Wing Empires, the Robinsons Group of Companies. Isang janitor sa isang cigarette factory. O, diba? Now, hipos ng pag-aaral. Nasaan yung edukasyon ko? Of course, let's value education. Hindi po ibig sabihin na wala pong kwenta ang pagpapaaral at pag-aaral. No. Ang punto ko lang, kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, hindi po yan hadlang. Uulitin ko, burahin sa isipan mo ngayon. Burahin mo sa paniniwala ng isipan mo ngayon na kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, wala ka ng pag-asang umasenso, yumaman,
kaso lang, ito, sabihin natin, minalas ka lang talaga, you have the right attitude but you haven't find the right company. You haven't find the right vehicle. Oy! Oh, di ba? And you know your attitude. Alam mo yan, kahit pa paano. Baka kayod ka ng kayod ng kayod ng kayod ng kayod ngayon. Irregardless, ano mang educational achievements or background mo ngayon. Kahit pa, ito, para maganda, kahit pa tapos ka pa sa pag-aaral, uulitin ko po, kahit graduate ka pa of any degrees, sabihin natin, you have the right attitude, you have the education, but you are at the wrong vehicle, you are at the wrong company, you are at the wrong boss, dyan, that you are on the wrong vehicle or wrong company. Kaya marami sa atin dito ang daming kumpanyang sinubukan. Yung mga kasama nila sa kumpanya na yun naging successful. Pero ikaw, you end up being failure pa rin sa kumpanya na yun. Pero marami ang kumikita, maraming naging successful sa mga kumpanya na yun. Maybe because hindi mo pa naituwid ng gusto na natili ka pa doon sa kabalugtugan. So, we are not claiming naman na Lidgood is the only company on this planet right now. Marami dyan. Pero what I mean is, we are on the best timing, with the best opportunity, with the best and right company right now. Kapatid, ituto mo na, samahan mo na ng tamang pagtrabaho, wrong attitude. Di ba, ang dami natin, no? Edukada sana yan, pero parang walang pinag-aralan. Di ba? Ang tagal na yan sa kumpanya na yan, pero wala pa rin nangyayari sa buhay. So, can you imagine that? You focus on yourself. You focus on step by step of the stairs. Yung iba kasi, you are looking at the entire stairs of success. Ang hirap naman yan, mag-diamond 2,500 katao. It's a mental attitude. But if you focus on step by step, kung natignan iba, develop that kind of attitude. Focusing on what is next. Hanggang doon ka lang. Okay? So, ang message ko para sa slide nito, regardless kung ano mang educational achievement o background meron ka, work out on the right attitude. Okay? Now, ay nako, si Sir Elmo Calpo na naman, ay nako, si Coach Fernand na naman, ay nako, si Coach Maria Janet na naman, ay si Coach Fernand, ay nako, paulit-ulit na, naka-attend ako niyan, ay alam ko na yan, di kumikita ka na sana, ay diamond ka na sana, ay platinum ka na sana, di ba? Have this attitude of learning and learning and learning over and over and over and over again. Regardless kung sinong speaker. Kasi remember, repetition is the mother of perfection. Di ba? Narinig ko si Coach Fernand, paano siya di ba? Kaya pag pinagsama-sama mo yan lahat-lahat, ay ewan ko na lang. Pero pag puro ka excuses, puro ka alibis, nagkakasakit ka na ng acne na cancer, ay wala, tangkungan pa rin abutin mo. Ang mangyayari sa'yo, puro ka alibay, puro ka excuses, puro ka baka, kasi, kambing, kalabaw, kalabayo. Yan, attend mo paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, di ba? Mood is like a tire. Yan. Ito malupit. Ang ugali daw natin ay para
reach to your destination. Totoo naman po yan. No? Either you drive your own car or nagko-commute ka. As soon as that car or vehicle has a tires with good condition, saan mang destinasyon na gusto mo, kaya kang dalhin. Kaya kang dalhin nung maayos na gulong na yan. Kung ng sasakyan mo ay flat, hindi maganda. Maniwala ka. No? Maniwala ka. Hindi mo mararating anumang destinasyon na gusto mo. So, I like this part, itong ating illustration, na ang our journey, our destination towards success ay mahalin tulad sa isang sasakyan. Na pag ang sasakyan po talaga ay maayos yung gulong, pag ugali mo ay maayos, listen very carefully. Mamili ka na lang ng destination na gusto mo. Destination over destination. Maniwala ka, kaya mong makarating sa maraming destinasyon ng buhay mo. If you have this right attitude. If you have it, yung aking sasakyan, hindi ko alam. Nag-empty fuel na pala ako. Naplatan ako, nangyari na yun. Nakarating pa rin ako sa aking destinasyon na gusto ko. What I did, no? Nung naubusan ako ng fuel dahil nasira pala yung akong fuel gauge, I called a friend of mine and I asked for a rescue. At dumating ang rescue, nagdala sila sa akin ng isang galong diesel. Isinalin yung diesel na yan and I start the engine of my car at tuloy. Nagpatuloy yung biyahe doon sa destinasyon ko at nakakarating ako. I have experienced na platan ako. And at that time, I posted in my Facebook. Sabi ko, rescue. Naplatan lang po. And somebody, a friend of mine, dalawa pa silang dumating, nag-rescue. So, anong punto ko dito, mga kapatid? Marami sa atin dito, years nang huminto yung paggulong ng buhay. Kapatid, yung pagtigil or paghinto ng paggulong ng buhay, yan ay malinaw. Anong malinaw? Malinaw na flat ang gulong ng buhay. Baluktot. May kabaluktutan ka sa iyong pag-uugali na sana ma-realize mo na ngayon na years kang kumakayod sa anumang hanap buhay, kumpanya, industriya na meron ka, but still no progress sa buhay. Kapatid, kumakayod ka pero hindi umaabante yung buhay mo. Ni isa sa mga pangarap mo walang natutupad. Kapatid, malinaw po, naplatan ka ng gulong ng buhay. Pero wala kang ginawa na pagbabago. Still, andyan ka pa rin. I don't know if you ask for a rescue. I don't know paanong pagbabagong ginawa. Ay wala nga eh. Sana it will come to a realization ng part mo. Now, ano yung ginawa ko? I asked for a rescue. Meaning, we need coaches sa buhay natin. Flat ang gulong ng buhay mo, feeling ko walang nangyayari, why not ask for a rescue? Call your upline. Call your coaches. Upline, kailangan ko yung palo. Upline, kailangan ko yung pitik mo. Upline, pwede bang bingbangin mo ako?
marami tayo. Marami tayong areas na baguhin dyan. Marami tayong areas dyan sa buhay mo, ng paglilibot mo. Marami tayong itutuwid na mali. Marami tayong itutuwid na baluktot. Why not call your upline, your coaches? Change. Diba? Kasi pag hindi ka magpapalit ng bulong, manatiling nakahinto ang buhay mo. Nakuha niyo point ko? Are you learning? Yes or yes? Maayos na bulong at flat na bulong. At pinag-usapan natin vehicle, sasakyan. Eto ngayon ang question. The vehicle, live good will be the vehicle. Live good will be the car. Ang question number 1, anong gulong meron ka? Anong gulong meron ka inside the vehicle of live good? Ikaw nakakalam niya. Okay ha? Listen very carefully. You are on the right company. You are on the right vehicle. But the question is, anong klaseng gulong you have right now? Okay, another 20 is the vehicle. Live good is the vehicle. Question. Anong role meron ka in this vehicle? Bago to, wala to last week. Mga bago to. O, di ba? Ulitin ko po. Live good is our vehicle. Yung kanina, anong gulong meron ka in this live good vehicle? Ikaw nakakalam niya. Pangalawa, live good is our vehicle. You are in this live good vehicle. Question. What's your role in this live good vehicle? Are you the driver? Are you the passenger? Marami sa buhay natin into many vehicles sa buhay natin. Uulitin ko po. Marami po sa atin dito, maraming vehicles kang naranasan sa buhay mo. But the question is, in that vehicle na meron ka or naranasan mo, are you the passenger or are you the driver? And most of us is just only the passenger. Yes, being the passenger, experiencing comfort. Ay, dito na lang ako. Kasi sigurado yung kinsenas katapusan. Passenger. But on the journey, on the travel, somebody drives you. And who is the driver and you are the passenger? Your boss. The owner of the company. The owner of that vehicle. Of course, the driver knows where's the destination he or she wants. There's so many passengers na nagreklamo ng rough road journey. Of course, no? Because you are just the passenger. Somebody drives you.
passenger, yung mga reklamador ng spillover, ang hirap sa inyo, ang hirap ng marami dyan. You want somebody to drive for your success. Hello? Pero ang role mo, passenger lang. Gusto mo pala ng tagumpay? Agawin mo manubela. Take the driver's seat. Come on! Are you learning? Sa iyo ang vehicle. Buong vehicle nasa iyo na. Merong isang GC nag-comment, no? Ang comment niya, sana ang mga uplines magbigay ng minimum na 1 spillover kada buwan. Wow! Hayop ka! Now, medyo ibahin ko ngayon. Dadagdagan ko itong bilis. Ang belief po is a result of the developed na attitude. Meaning, before it will become a belief, dumaan muna sa attitude. And what forms an attitude is a result. Attitude is a result of repetition. Repetition of hearing, repetition of seeing, and repetition of paulit-ulit na pagkasabi, paulit-ulit na action na nakikita, paulit-ulit na seeing, hearing, yun yung mag-form into attitude. Meaning, bago it became an attitude, yun na yung a repetition of action, a repetition, that's the result ng laging nakikita, laging naririnig, kaya it will form an attitude. And that attitude will become a belief. Marami ang naniniwala sa paniniwala. Ito mga sugarol. Maraming sugarol ito. Ang mga sugarol, ito paniniwala nila. Pag sila daw naligo na magsusugal, malas daw yun. Maraming ganun. Maraming paniniwala ng mga sugarol na sa araw ng pagsusugal nila, pag sila maliligo, mamalasin, matatalo daw yan sa sabura. Wala ang swerte. Mabaho po naman. O, diba? Kaya maraming hindi naniniwala na kumita ng 7 figures kada buwan sa network marketing industry. Kasi ang paniniwala nila, anak, mag-aral kang mabuti para pag makapagtapos ka, makapagtrabaho ka, at magkaroon ka ng sweldong maganda. So ang paniniwala is being limited on the sweldo lang. Kaya bigyan mo ng 300,000, 500,000, hindi kayang paniniwalaan. Why? What is being planted in the brain to believe is just only 20,000 a month. It's just only 30,000 a month. It's just only 50,000 a month. Kaya pag pakikitaan mo ng 500, 1 million, 5 million, 10 million, 30, 50 million, hindi kayang paniniwalaan.
Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganon. Okay? Now, nandito ka sa likod, ito, paulit-ulit kung sinasabi, nandito ka sa likod not because na-recruit ka. Nandito ka because it has a God's plan. It has a God's purpose. It's God's favor. And it's God's way of answering your prayer. Because I believe all of us here, nandito sa likod ngayon, naniniwala po. We pray. And of course, the way si Lord mag-answer ng ating mga prayers ay hindi naman si Lord personally sasagot. Lord, gusto ko Vios kulay red. Ayan, galing langit, mahulog yung Vios kulay. Kung tinamaan ka niya, bukol abutin mo, di ba? Pero in what way si Lord? So, di ba? Okay, anak, deserve mo to. Anak, deserve mo itong Montero na to. Itong Fortuner nito. Itong van na ito, anak. Yan, panghakot mo ng down. Panghakot mo ng 4 years ago, I grant you for that. Through this good opportunity. Kaya, pasalamat tayo ni Lord. At ito malupit. God will answer our prayer most of the time at the back door ng buhay natin. Na hindi natin napapansin na yun na pala yung ating prayer request ni Lord. Yun na pala yung pinapanalangin. You pray for healing because you or members of your family ay may problema sa kalusugan. And here comes your friend, offers you the amazing, great products of Lipo. Grabe. Guys, I tell you, sobrang ganda. Ako, bagsak ako kagabi, maaga ako natulog. Pero the whole day, di ko alam, grabe. Di ko ramdam yung bago sa daming activities namin ginawa sa beach kahapon. Grabe po. Bakit? Lumaklak pa ako. Lumaklak ako ng Super Reds. Lumaklak ako ng A3. No? Lumaklak ako ng ating amino. Alam mo, if you combine all these three, the Super Reds, the E3, and the amino, ay magugulat kayong energy mo the whole day. Imagine, I drive for 3 hours ng activity na grabe sobra. Grabe sobra. Sobrang ganda ng ating produkto. So, nakilala, nasa buhay mo tayo ito ngayon, ang linggo. Maybe because you pray for healing. You pray for good health to your family. Ito masaklap ngayon, kapatid. Ang laki na ng kinikita mo sa likod ni isang product. No? Ni 400 pesos man lang na produkto sa likod, wala ka pang na-order. Uy, makonsensya ka naman. Baka daan-daang libo na kinita mo. Uy, order ka naman kahit ito, wala pa itong 500. Super Greens, wala pang 1,000. Ayan, kanina lang. Ayan, may bagong dating akong product. Okay, ayan. Abangan nyo ang aking unboxing video nito. Ayan, kanina lang yan dumating. Kaya believe on God's plan while you are here. Maybe you pray for opportunities for others. Lord, tulungan mo si ganito, Lord, yung aking ka-churchmate, yung aking kaibigan, yung aking kapatid, yung pamilya ng pinsan ko, Lord, nakakaawa naman sila. Walang hanap buhay, kulang ang income. Kaya ka nandito because gagamitin ka ni Lord to be an instrument of others.
silang magulang, ang pangarap nila, walang iba kundi ikaw magtagumpay. Kaya regardless of who is your upline, regardless kung sino may yung uplines or coaches mo, kahit mas matanda ka pa kaysa ang uplines at coaches mo, kahit mas mayaman ka pa, may pera ka pa ngayon kaysa uplines and coaches mo, kahit may pinag-aralan ka pa sa mga uplines and coaches mo, believe your uplines and coaches because they deserve to be. They knows everything about the business. Ay lalo na po pag may resulta na yung upline mo. So, diba? It's biblical. No? Pag sinuway mo magulang, malas ang abuti ng buhay. Believe your uplines and coaches. Love your uplines and coaches. Can you imagine? Sa dami-daming taong kakilala ng upline, lalo na the person who directly invited, sa daming kakilala na bakit pa ikaw in-invite? Bakit ikaw pa ang piniim niya, minute up niya, pinuntahan niya sa mga araw na yun, sa araw na yun? Kaya kung tanda mo yung araw na yun na piresentahan ka, in-invite ka for Zoom ng upline mo, that was the day ng umpisa ng pagbabago ng buhay mo. Wala ka ibang taong balikan. Wala ka ibang taong pasasalamatan ng tagumpay mo sa buhay. Pagtatagumpay, whatever will be your achievements and success dito sa likod, kapatid, go back to your parents. Go back to your upline and coaches. So, diba? Kahit yung uplines or coaches mo pa ay alanganin ng mukha, kahit ang mukha pa niyan ay reject factory defect, believe and love your uplines and coaches. Diba? Downlines, to your affiliates, to your business partners. Kung hindi ka maniniwala sa kanila, eh bakit pa sila ni-recruit? May mga uplines kasi na puro ako. Ako partners, may mga uplines na gusto sila lang ang sumikat. Push. Believe in your business partners. Alam mo, marami dyan. A simple congratulations. A simple tapping of a shoulder. Yung isang linyan, partner, ang galing mo, coach. Nakakabilib ako sa'yo. Alam mo, one simple appreciation, one simple recognition, alam mo, it can spark, it can ignite the eagles in themselves. Lalabas yung pagkaagila nila. Why? Maraming tao never been appreciated, never been recognized. A lot of people being less valued sa buhay nila. Pero kung maramdaman nila yung pagmamahal mo, appreciation, recognition, nararamdaman nila na they are valuable to you as being business partner. Alam mo, lalabas yung pagkaagila nila. And of course, believe in yourself. Kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, aba, pinagpipilitan mo ibang tao maniwala sa'yo. Guys, the first person to believe is not other people, but yourself. Kasi, kung kaya mong maniwala sa sarili mo, na kaya mo itong gawin, kayang magtagumpay, alam mo, napakadali lang ibang tao paniniwalain. Kaya,
Marami sa atin, puro alibis, puro excuses. Alam mo, isang pagmamaliit yan sa sarili mo. Hindi po dapat ganun. You must plant a seed in your heart right now na you can make difference in this world. You can make difference in your family. You can achieve success in this company. And that's by believing in yourself. Kaya maraming tao ito, nakakagigil eh. Maraming tao physically able, pero mentally disabled sa buhay nila. Puro excuses. Hindi ko kaya yan apply. Puro reklamo. Pero ito yung mga tao na kompleto ng body parts. Ang laki ng katawan, ang laki ng braso, kompleto, 2 mata, 2 butas ang ilong, 10 mga daliri. Samantala, may mga tao sa mundong ito physically disabled but mentally able. Eto. Ayan. Si Nick Vujicic, kung reklamo at reklamo, ito sana ang pwedeng magreklamo. Si Nick Vujicic, siya sana ang pwedeng magreklamo. A man born with no legs and arms. Can you imagine, isinilang walang paa at walang kamay? Kaya it took 2 months for her mother bago sa kargahin. Bakit? Hindi kaya na ganun itsura ng anak niya. And her mother questioned the Lord. Ito dapat ang magreklamo. But despite Nick is being physically disabled, pero my God, a man born with no legs and arms, pero can you imagine, one of the sought after trainer, coach, guru, success guru in this world. Grabe. Walang pa, walang kamay, pero binabayaran millions of dollars just only to train employees of big corporations. Yung thousands of dollars ang bus. Ang galing lumangoy. Can drive a car, can play a golf. Nagsa-skydiving. Jesus Christ, hallelujah. Very successful sa buhay niya. A man with no legs and arms but married to a beautiful woman. Ikaw. Ganda mo. Guwapo. Legs and arms. Pero look at that. Alam ko, they have only 5 kids na yata to. Tingnan mo naman yan, oh. Wow! Dapat ma-inspire ka sa taong ang pagiging walang paa at walang kamay sa pagtatagumpay. Ikaw, puro ka reklamo, puro ka alibis, puro ka excuses. What's the use of your brain? What's the use of your 2 eyes? What's the use of your mouth? What's the use of your tongue? What's the use of your temple? You're talking about belief. Nung naitanim sa isipan ni Usain Bolt that he wanted to be the sprint king, he trained himself very hard. Araw-araw, takbo ng 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 straight for 4 years of sacrifices,
of running every day. Because he believes one day he will become the sprint champion. Ano? At hindi nagkamali. No? Usain Bolt is the world's fastest sprinter of all time. Na even up to today, wala pa pong tumalo sa kanya. Grabe. Eto malipit, exactly dito sa atin sa libro. You keep on recruiting, you keep on presenting, you keep on inviting, you keep on subscribing, and you don't see the result, and you give up in just a matter of months. Kapatid, akala mo lang walang nangyayari. Alam niyo kung bakit? You don't believe in yourself that you will become a champion. Because you don't believe in yourself that you will become a diamond. Because you don't believe in yourself that 2 to 3 years from now, you are going to earn hundreds of thousands or even millions per month. That's why you give up. Yan ang nangyayari sa atin ng karamihan. Pero si Usain, hindi po siya nagre-reklamo. He keep on running and running every day for 4 years. Anong sabi niya? I trained for 4 years just only to run for 9 seconds. Wow! Samantalang ikaw, ilang buwan ka pa lang, bihira o hindi uma-attend ng Zoom, bihira na-attend ng Zoom, nakadalawa, 3 subscription ka lang, ayaw mo na. Pero gusto mong yumaman, gusto mo lahat ng mga pinaglilista mong pangarap ay gusto mo lahat yan matupad. Pero pag-attend ng Zoom, sa halagang subscription na $10, ayaw mo na. Sige nga, kwentahin mo nga yung amount ng subscription mo versus yung halaga ng mga pangarap mo. Yan, ganun na lang. Kwentahin mo. Then he will not be the fastest sprinter of all time in the world today. Can you imagine? He kept on running for 4 years and ran for the fastest in the world for 9 seconds. Wow! He win 9 golds in 3 Olympics. And ladies and gentlemen, in that 9 golds, in that 3 Olympics, Usain Bolt earned $119 million. Yung $119 million na yan, ang total number of minutes he ran for that $119 million ang kinita niya for that 9 golds, 3 Olympics. Listen ha, very carefully ha, makinig maigi. Ang total kinita ni Usain Bolt for that 9 golds and for that 3 Olympics, kumita po siya ng $119 million
kikitain yung $119 million in less than 2 minutes of running of the 3 Olympics. Kwentahin na po, he was being paid more than $1 million per second. Woo! Question, are you willing to run and train yourself dito sa Live Good for 3, 4, 5 years and enjoy the prize for 20, 30, 40 years? Ito kadalasan sa atin, bato-bato sa langit ang tamaan, bukol at sapul. Most of us just want the prizes, not willing for the sacrifices. Yan. For the next 3 to 5 years dito sa Live Good. And let's enjoy the prizes for the next 10, 20, 30, 40 years. Question, are you willing to run with us for the next 3 to 5 years? Yes. Or yes? May puno ng tubig, yun yung pinagpapraktisan niya. Kasi nga, walang pang-enroll sa gym. Lifetime na libreng sakay ng Philippine Airlines or Cebu Pacific ba? Or AirAsia ba? At meron binigyan siya ng negosyo ni Ramon Ang ng gasoline station at saka ng dalawa or apat yata na outlet ng Chokes to Go. So can you imagine? Shade train, 3 levels of commitment. I will try. O, di ba? Sa sagot pa lang na ito, sobrang babaw na I will try. Maka-invite ka lang ng 10 yung hindi naniwala, pang-11 ka na. Eh, ang hirap pala yan. Ayoko niya. Tama nga sila. Wala nga kwenta, networking. Wala eh. I will try lang yung commitment. O, di ba? Umorder ka lang ng product, inaabot na ng 1 buwan kalahati. Wala, umayaw ka na sa Live Good. Ano ba yan? 1 buwan kalahati. Ay galing ng Amerika eh. Ano gusto mo? Yung isang super grace mo is ipa-special flight ni Sir Ben Leslie. Wala, commitment mo, ang babaw eh. I'll try. Pangalawang commitment, I will do my best. Eh, what if your best is not enough? Parang kanta yun. O hataw ka ng hataw. Recruit ka ng recruit. Present ka ng present. Invite ka ng invite. Baka bumiyahe ka pa ng bumiyahe. Eh, binigay mo naman. Tumigil ka na. Eh, baka kulang pa. Akala mo yun na yung pinaka-best mo. Ang pinakamagandang commitment is I will do the business whatever it takes. Batay kung patay. Maubos mang kaibigan mo, tutuloy ka. Bakit? You have your deepest why. Alam mo yung deepest why mo? Your family. The dreams of your family. Pangarap mo. Pangarap ng pamilya mo. Hindi po, no? Yung kaibigang mga nag-reject mo, hindi po yan ang magbibigay ng mga pangarap mo. At lalo na po yung mga kaibigang nag-reject na sila mismo ay mga failure din sa buhay nila. It's going to be unfair sa sarili mo na maniniwala ka sa kanila na sila mismo is failure sa buhay nila. Kaya do this business, whatever it takes, tumuloy ka lang,
Pero andyan siya to train you. Andyan sila to stretch you. Andyan sila to test your patience. It's part of the training. It's part of the preparation. Alam ni Lord when is the right time na ibubuhos sa iyo ang tagumpay. Hinahanda ka lang niya. Kasi kita ni Lord, kita ng universe na hindi ka pa ready sa attitude mo. Hindi ka pa ready sa learnings and knowledge mo. Kaya dinadaan ka sa process. Maraming tao gustong magtagumpay, iiwasan nila yung proseso. Gusto lang nila ang premyo, ayaw nila ng proseso. O di ba ang ganda? Kaya keep on going, kapatid. Napagod ka, na-stress ka na sa mga downline mong pasaway, na-stress ka na, naglipatan na sila sa mga Betamax, to the max, etc. Let it be. Di ba? Tawang-tawa pa sila ngayon. Hayaan mo. Kasi sa atin ang huling halaka. O diba? Letter C, letter D na tayo. Malayo pa tayo hanggang letter Z. Tama-tama to, mga alas 4 ng madaling araw. Doubt and fear. These two words are very familiar po sa atin. Maraming beses na sa buhay natin na encounter itong two words na to, doubt and fear. Sa sobrang familiar natin, we ignore these two words. No? Binaliwala na natin. Binasta-basta lang natin. Pero don't you know guys, maraming pangarap hindi natupad because of these two words. Maraming potensyal na hindi na ilabas. Maraming galing na hindi na ilabas because of these two words, doubt and fear. Kaya, hindi to basta-basta din lang. No? Ika nga sabi pa ng kaibigan ko, don't just these two words. Dapat ito kinatatakutan. Kasi maraming tumandang mahirap yung pangarap na natiling pangarap lang because of these two words, doubt and fear. Because this doubt and fear, it governs their lives. Ito ng dalawang salita na to ang namamahala sa buhay nila. Dahil nanirahan sa buhay nila, nanirahan sa isipan at puso, nagkaroon ng permanent visa residency sa puso at isipan. Kaya ang buhay nila, puro na lang kaduda-duda. Pinagdudahan ang sarili na hindi kayang gawin. Pinagdudahan ang kumpanya. Hindi yan totoo. Scam yan totoo. Grabe. I believe for those mga more than a year na po dito sa company, ako in my day 1 up to now, grabe, kumusta na? No, kumusta na yung mga nagsasabing scam? Scam yan kasi walang product. Scam yan kasi walang Philippine registration. Eh, di ba? Ang mga BO nila, pinagpipilitan kasi nila yung kanilang sariling pag-intindi lamang. Ayaw intindihin yung atin. Now, kaya ang buhay, puro kaduda-duda kasi you let these two words to be a master ng buhay mo. Bawat galaw mo na lang, duda. Duda ka sa tao na imbitahan mo. Ay baka hindi yan maniwala. Kaya ayaw mong bumili ng produkto, ay baka hindi effective. Ang mahal-mahal pa naman. At saka ang mahal ng shipping fee. Ay, may shipping fee. Eto, let's talk about shipping fee. There are a lot of members, they're afraid of the shipping fee of Live Good. Haler, ang sarap mong tuktukan.
Shopee, Lazada, wala bang shipping fee doon? Di mo naintindihan yung business model. Ayan, mag-order na daw si Jenny Lee. Diba daw? No, i-google mo yan. It's a questionable truth, feeling of uncertainty. Diba, questionabling katotohanan, questionabling nararamdaman na walang kasiruguraduan, pero pinaniniwalaan mo ba? Diba daw? No? Fear, false expectation, or emotion appearing real. Ako parang totoo. O, diba? Inisip mo lang, no? Parang totoo na. Kaya ikaw na paralyzed na. So, ang gagawin mo sa doubt and fear, anong gagawin? Palayasin yan sa buhay mo. And you replace it with belief. Kaya nauna yung belief kanina. Dapat bang of course, normal sa buhay natin. Pag first time natin ginawa, normal yung doubt and fear. Yeah, marami tayong mga first time ginawa sa buhay natin na nandoon yung presence ng doubt and fear. Pero by doing it repeatedly, sa ulit-ulit mong ginagawa, nawawala yung doubt and fear. Una, naalala mo yung unang tawid mo sa kalsada. There are a lot of people na scared during their first time tumawid sa kalsada. Talagang takot na takot. During their first attempt sa pagtawid, kinakabahan, natatakot. But despite of the presence ng doubt and fear, ginawa pa rin nila, they took the action nung pagtawid at nagawa nila. Nung second na attempt, nung inulit ulit, nung pangalawa, yung level of fear and doubt bumaba. Not the same on the first attempt. Nung pangalawang attempt, nung tawid, of course, andun pa yung takot, andun pa yung duda. Pero still, ginawa yung pagtawid at nagawa. Nung inulit, repeated action. No? Nung inulit yung pagtatawid, yung level of fear and doubt, pababa ng pababa ng pababa, hanggang paulit-ulit. Repetition is the mother of perfection. No, repeated action. Kakaulit-ulit ng tawid, nawawala na po yung doubt and fear. No? Pangalawa, na first time mong ginawa na kinabahan ka at takot ka. Can you still remember your first kiss? Why? Sinong aamin dyan? Sige nga, umamin ka nga. Naalala mo pa ba yung first kiss mo? Ano yung naramdaman mo? Sige, come on. Come on. Sige na, sino yung malakas na loob dito? Nanlalamig. Makapigil, hindi ka. Si Coach Roman ambot. O, diba? Yung unang halik, kinakabahan ka. Grabe yung kabog ng dibdib mo. Ang daming pumapasok sa isipan mong takot. But despite of that fear, despite of that kabog ng dibdib, anong ginawa mo? Ay! Sinubukan. No? Uy! Masarap pala. O anong ginawa? Inulit. Nung pangalawang ulit, of course, andyan pa yung kaba. Andyan pa yung takot. Pero bumababa na. Not exactly the same on the first attempt. Nung pangalawa, na inulit, ayun, may kaba pa rin at may takot. Nung pangatlo, naku, sinamahan na ng papikit-pikit at inulit ng may kasamang papikit-pikit hanggang totally nawala na yung doubt and fear na ikaw na yung nakakatakot. Bakit? Malayo pa nang gigigil ka na. O, diba? O,
di ba? O, aminin. So, meaning, takot ka sa pagre-recruit, takot ka sa pag-i-invite, takot ka sa pag-o-offer ng live good, may duda ka, just keep on doing and doing and doing. Repeat the action despite of the presence ng doubt and fear. Normal po ang doubt and fear dahil tayo ay buhay. Clear? Very clear. Habang tayo ay buhay pa, it's normal. Magkaroon tayo ng pag-iisip at ng ganong feeling. But do not allow doubt and fear to steal your dreams. Yan. Natakot ka na ma-reject sa mga classmates, office mates, neighbors, friends, relatives, family, loved ones. Yan. Sa duda mo at sa takot mo, rekrutin yung mga tao na yan sa buhay mo. Nagulat ka na lang, nagsisi ka na lang, na-recruit ng iba. O sinong aamin dito? Sige nga, mag-type ka ako. Nagsisi ka na yung kaibigan mo, kapitbahay mo, barkada mo, na-recruit ng iba. Oh, di ba? Doubt and fear ay parang kalawang sa bakal at anay sa kahoy. Walang ibang sisira ng bakal yung sarili niyang kalawang. Walang ibang sisira sa kahoy is yung kanya yung anay. Now, walang sisira sa buhay mo, pangarap mo, number one sisira ng buhay mo, pangarap mo, kinabukasan mo is yung two words na yan. Doubt and fear. And it's up to you, ladies and gentlemen, my dear coaches. It's up to you to allow that doubt and fear na manatiling patitirahin mo pa sa buhay mo. Ang tangingot mo na talaga. Kung hayaan mo pa yan na manirahan sa isipan mo at sa puso. Okay? Yan yung sinasabi ko. Doubt and fear ay dream killers. Letter E. Yan. D, doubt, o E, excitement. Of course, ito. Now, tumaya, imagine this. Tumaya ka ng loto at you are informed already na yung numero mong tinayaan ang siyang mananalo ng jackpot bukas. At ang jackpot prize ay 300 million. Tanong, malulungkot ka ba? Of course, hindi. Di ba excited ka? Minuto, oras. You're excited of tomorrow. Guys, I'm telling you, yung pagtaya mo sa libro, congratulations. Kasi 100% mananalo ka sa pangarap mo. Tanong, malulungkot ka ba araw-araw? Of course not. Every day is an excitement day for you. Every day is a happy day for you. Because every day is a day towards the reality of your dreams. Keep going. Keep going. Kasi yung 100,000 per month, yung 300,000 per month, yung 500,000 per month, yung 1 million, 3 million, 5 million, 7 million per month, kapatid, may nanalo na buwan-buwan. Kaya we are informing you
physical expression ay grabe, kapatid. Kaya kahit hindi naintindihan ng kausap mo, magpipayin yan. Sinabi mo, buong pamilya i-enroll niya yan. Bakit? Nakikita sa mata mo ng lilisik. Pero pag malungkot ka, yung kinakausap mo rin. Eto, magandang topic. You cannot serve two masters at a time. You cannot serve two companies at a time. Sino bang mentor mo sa industriya ng networking na pagsabay-sabayin mo ang dalawang kumpanya at sirain mo isang kumpanya para makarecruit ka dyan sa isa mong kumpanya? Diba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 networking companies pinagdadala nila. Sabihin mo, isilusyutan nga si Henry C. Maraming negosyo. Bakit? Henry C. ka ba? Lusyutan ka ba? Gokongwi ka ba? Diba? Di ka pa nga silver. Di ka pa nga gold eh. Focus. Number one, focus on yourself. Of upgrading yourself, mastering yourself in terms of knowledge, in terms of skills. If you focus on aligning yourself, ituwid mo yung mga dapat ituwid. No? Now, focus on your team. Ano ang kulang ng grupo mo? And of course, focus, lead good. Wala pong masama, no, sa pagnenegosyo ng iba. Pero dito sa naumpisahan mo, hindi ka pa nga nagtatagumpay, mag-uumpisa ka naman ng panibago. Number one, sira ang credibility, integrity mo niya. Malilito ang downlines mo. Ano ba talaga apply? Ano ba talagang maganda? Ayan, 2 FB account daw. Eto, malapit na tayo sa magandang part. Concept of the business. Of course, be your own boss. Gusto mong yumaman? Be the boss. Gusto mong yumaman? Be the driver, not the passenger. O, diba? Congratulations sa lead good mo. You are the driver. You are the boss. No? Drive well towards the destination na gusto mo. There's no such thing as employee-employer relationship between you and your upline. Mag-business partner kayo ng upline. Now, so pasok tayo dyan. Concept number 1. Concept number 2. Gusto mong maging successful, you should apply the law of leverage. So alam naman natin yung leverage. Alam naman natin yung law of leverage, pagpaparami. No? Sekreto ng mga negosyante ay yung pagpaparami. Pagpaparami ng negosyo. Pagpaparami ng branches ng negosyo. Yan. Now, ang keyword dito is leverage, pagpaparami. Of course, sa traditional business, para ma-apply mo yung law of leverage, kailangan mo ng capital. Kailangan
sa traditional na pagninegosyo, ang problema lang dyan, kailangan natin ng malaking kapital. So, sa traditional na paraan ng pag-apply ng law of leverage, hindi tayo pwede. Sa franchising naman ng pag-apply ng law of leverage, kailangan din natin ng capital, no? And good news sa Live Good, maa-apply natin yung law of leverage. Maa-apply natin yung pagpaparami na yan sa pamamagitan lang po ng maliit na capital. Guys, grabe, 3,000 pesos you can leverage. Makapagpaparami ka ng sarili mong branches, your affiliates, your business partners, they are your branches ng negosyo. Can you imagine, Coach Fernan, sa 3,000 pesos niya, meron siyang almost 170,000 branches ng Live Good business niya. And that what makes Coach Fernan consistently earning 7 figures kada buwan. Guys, saan ka makakita ng ganong negosyo? A very small capital that you can leverage sa maraming places in different parts of the world. Kaya talagang apply sa atin dito yung law of leverage. So concept number 1, we are the driver, we are the boss. Concept number 2, we can apply the secret of success, the law of leverage. And then concept number 2, the secret of becoming successful sa buhay is helping, is you are into a business of helping people. Tamang-tama talaga sa likod. The more we are going to help our business partners earn, no? Kaya ang sekreto dito, bababa tayo sa ilalim natin. Tulungan natin yung downlines natin na kumita, na of course, huwag ka naman downlines abangers lang. Huwag ka downlines na passengers lang. Let's combine together your action, my action, our action. Ika nga, it's collective effort. Gawin mo parte mo, gawin mo parte namin. No? Pagsasamahin natin yung lahat ng ating pagod, lahat ng ating oras, panahon, our talent, our skills, let's combine together. The more mas marami tayong natutulungan ng business partners na kumita by working together, the more we're becoming successful, the more we're earning bigger and bigger and bigger. If you understand our marketing plan, lalo na po yung ating matching bonus, napakaganda. No? The more tayo tumutulong sa iyo. Kasi there are some marketing plan na parang iiwasan mo na malampasan ka ng downlines mo. No? Iiwasan mo na malampasan ka ng posisyon ng downlines mo kasi mawawalan ka ng kita. Pero sa Live Good, naku, grabe po ating marketing plan dito. Kahit malampasan ka pa ng posisyon ng downlines mo, the more lumalaki ang kita mo. At ito, lagi kong paulit-ulit na example.
platinum. Direct downline niya si Coach Harold. Diamond, magka-crown diamond na yan. Sa ilalim ni Coach Harold, 7 downline diamond. Pero magkano kinikita kahit platinum? Kahit platinum in position lang. Si Coach Noel Pua, magkano kinikita niya? No, babanggitin ko ba? Wala akong paalam sa kanya eh. Pero grabe po, sobrang laki yung kinikita kahit platinum lang siya. 8 diamond sa ilalim niya. Grabe. Kaya nakakatuwa dito talagang pinag-iisipan ng gusto ng mga may-ari ng Liquid yung ating marketing plan. No? Helping business. And concept number 4, knowing and understanding the difference between small money and big money. Importante to. Okay. Ano yung small money? For example, sweldo. Marami po na sumisweldo ng 20,000 per month. Yes, marami dyan mga empleyado na sumisweldo ng 20,000 per month. At marami dyan mayayabang sumusweldo ng ganun. Yeah, ang dami kong namit na ganun. 20,000 ang sweldo ang yabang. Uot ng yabang. So, tingnan natin. Yung 20,000 salary per month na yan. 20,000 pesos per month, no? 20,000 pesos per month times 12 months, that's 240,000 per year. Times 40 years, 9.6 million. Wow! Congratulations! 9.6 million. Question, buo kaya yung 9.6 million na yan? Wala na. Nasaan na kaya yung 9.6 million na yan? After Ubus 40 na. years. O kayo na po bahala sumagot. Ayan, kulang na kulang daw. Sabi ni Coach Floreda. Now, big money. Ito sa Live Good. Sa Live Good ba, madami ba dito kumikita consistently 100,000 per month? Yes or yes? Yan, type in our chat box. Sige nga. Marami ba dito sa Live Good kumikita 100,000 per month? Sobrang dami. At hindi tsamba, uulitin ko, hindi tsamba na 100,000 a month. Consistently 100,000 per month. O, tingnan natin. 100,000 per month times 12 months, that's 1.2 million per year times 8 years, 9.6 million. Guys, dalawang 9.6 million. Isang 9.6 million na 40 years at isang 9.6 million na 8 years. Mamili ka ngayon. Mamili ka ngayon. Alin dyan na 9.6 million ang pipiliin mo? Big money! Sige nga, type in the chat box. Gising. Guys, can you imagine? Sabihin natin, ang malas mo, hanggang 100,000 a month lang inabot mo sa linggo. Pero guys, kahit 100,000 ka lang, if you compare the 9.6 million of 40 years versus the 8 years, my God, you can save 32 years of stressful life. Sabihin natin, pareho, masipag ka sa 20,000 a month. Matalino ka sa 20,000 a month. No? Magaling ka sa 20,000 a month. Pero you are going to take 40 years to earn 9.6 million.
ilipat mo yung talino mo dito. Ilipat mo yung galing mo dito. Ilipat mo yung sipag mo dito. Ilipat mo yung gigil mo sa likod, kapatid. Yung 9.6 million na yan is just only 8 years. Meaning, anong gagawin mo for that 32 years na masasave ng buhay mo? Remember the story of Usain Bolt? Diba? Anong ginawang hard work of running and training ni Usain Bolt? 4 years. Grabe, no? 4 years of training, 4 years of hard work, 4 years of running. But he was being paid 1 million, more than $1 million per second. Wow! Ang tanong, hanggang 100,000 per month lang ba ang kikitain natin dito sa lingkod? What about 200,000 per month? Oh, sige nga, umamin dito. Sino dito? Marami ba sa lingkod ngayon consistently kumikita ng 200,000 per month? Yes or yes? Sobrang dami. Guys, if 200,000 a month ka sa lingkod times 12 months, wow! That's 2.4 million in a year times 4 years. 9.6 million. Mamili ka. 40 years na 9.6 million or 4 years na 9.6 million. How many years masasave ng buhay mo? 36 years. Hanggang 200,000 a month na ba ang kikitain natin sa lingkod? Paano kung mag 500,000 a month? Anong sabi ni Sir Ben Glenski? Work hard for the next 3, 4, 5 years. And the least diamond gold bonus will be $10,000. Wow! Hello! The least, pinakamaliit daw, sabi ni Sir Ben Glenski. The diamond gold bonus will be $10,000. Why? Ang mga proibat patunay niya. Once Livegood will have 10, 20, 30, 40, 50 million members. Na-imagine mo ba ang reorder kada buwan? Na-imagine mo ba if we will have 20, 30, 40, 50 million members already? Na-imagine mo, reorder pa lang, boom! It's going to be $1 billion sales kada buwan ni Livegood. Subscription fee pa lang, boom! It's going to be $1 billion revenue kay Livegood. Guys, reorder sales, subscription revenue, may diamond pool bonus yan. Kaya sabi ko sa iyo, maliit na maliit ang $10,000 diamond pool bonus pa lang. Eh paano ang matching bonus mo? Paano ang matrix bonus mo? Paano ang weekly fast start bonus mo? And then for 2 months you give up? For 3 months you give up? If you give up in just 2 months, if you give up in just 3 months, you choose the 40-year plan of your life. Huwag mo na kaming sisihin. Mamamatay ka sa inggit. Guys, grabe po. Ito,
Remember this. Live Good is a combination of two industry na proven and tested na. It's a combination of the subscription industry and the networking industry combining into one. Subscription industry. Andyan na po si 40 years, si Costco. Di ba Costco? $1 billion subscription company. Andyan si Amazon. 29 years ba? 30 years. $1 trillion subscription industry. Si Jeff Bezos is now the richest man on this planet. Meaning, ang business model proven and tested na subscription is networking industry. Years na po yan. Combining into one formula, and that is Live Good. Kaya we are on the right company. We are on the right vehicle. We are on the right marketing plan. Kaya trabaho tayo for the next 3, 4, 5 years. And let's enjoy the prizes and rewards for the next 20, 30, 40, 50 years. Yung tipong senior citizen na tayo, 60, 70, 80 years old na tayo, but still consistently 7 figures kada buwan. Our children earning also 7 figures kada buwan. And you give up in just 2, 3, 4 months ka pa lang. Come on. Ito mo yung mga skills na dapat nating matutunan. Last na to. Ayan, ilabas ko na lahat. There's 3 stages in network marketing. 3 stages. No, the building stage, the growing stage, and the keeping stage. So, ikaw po nakakalam, and of course, most of us right now is still at the building stage. So, pag nasa building stage na tayo, what we are going to master is the skills of prospecting, inviting, presenting, closing, ABC rule, and follow-up. Diyan tayo focus, mga coaches. Samahan natin ng right attitude and learning all the skills. No? Lahat yan, imamaster natin yan. And through that skills, our organization will grow. And of course, mag-level up na tayo on the growing skills, on the growing stage. Once nasa growing stage na tayo, andyan na yung keeping. Hindi yung nasa building ka na. Oh, diba? Sari-sari ng pinag-aalam mo. Focus on the basic. Okay? So it's now 10 o'clock. No? I hope na marami kayong natutunan. I hope na I have imparted a lot of training sa gabing ito. And marami pa tayong Wednesday na pagsasamahan na mamagandang training. So thank you very much to each one of you. Marami po natutunan. Yes or yes? Can you type the word diamond in our chat box? Yan, kung please, please, no? Let's show our force. Let's show our force. Nasaan yung puwersa ng Live Good sa buong mundo? Nasaan yung puwersa ng Live Good Philippines? Nasaan yung puwersa ng Live Good BMW? The ongoing voting, no? Merong ongoing voting ngayon. Let's vote for Live Good. Come on! Ipakita natin. Nasaan? Where are these 1.2 million affiliates? Where are the 170,000 BMW? Come on! No?
everyone, and see you.